Hello kaibigan, so today papakita ko sa inyo itong parcel ay i-return ko kay seller, pero don't worry dahil mabilis lang naman mag-return kay seller dahil pwedeng i-pick up ng courier or pwede naman natin i-draft off. Syempre ipapakita ko sa inyo yung step by step guide kung paano natin magagawa yan. So dito maglalagin lang tayo sa ating Lazada account and dito tap natin tong to receive. And remember lang na hindi tayo makakapag-request ng return or refund kapag natap na yung order received. Kaya kapag meron kayo nare-receive na item, check nyo muna kung meron bang damage or kumpleto ba yung items na na-receive nyo. Anyway, so tap na natin yung return and refund. Then, once na ma-return na nga natin to kay seller, halimbawa successful na, sa kanila i-refund yung amount, okay? Alright, so dito meron dalawang category na pagpipilian tayo. Meron dito problem with items received and yung pangalawa naman did not receive the items or receive expired items. So, kung yung problem nyo ay damage or defective and mali yung item na naipadala sa inyo, under kayo nito. Pero kapag halimbawa yung items nyo ay hindi dumating or expired na yung items, halimbawa sa foods, ito yung pipiliin nyo. And in my case, yung items na na-receive ko ay damage. So, under siya nito. And right here, itong return or refund request natin, kailangan natin pumili dito ng return reason. So, tap natin yung return reason and dito, ito yung mga valid reason na tinatanggap ni Lazada. Pumili ka lang dito ng pinakamakakapag-describe dun sa items na na-receive mo. So, in my case nga, defective or not working as intended. So, ito yung isi-select ko. At kung ano pala yung ginamit nyo na payment method, doon nyo din ma-receive yung refund amount. Anyway, so dito sa select return method, tap natin itong change location and makikita nyo din dito yung default location nyo at kung ano ba yung pinakamalapit na, for example, JNT, kung gusto nyo i-draft off. So, tap na natin para makita nyo yung aking ina-explain. Now, nandito na tayo sa choose return method. Meron ditong tatlong pagpipilian, yung pick up, draft off, and yung self-arrange. Dito sa may self-arrange, medyo complicated dahil i-reimburse naman din yung fee na babayadan mo. Halimbawa, yung shipping fee dahil ikaw mismo yung pipili ng preferred courier mo. Okay? So, andito na din yung instruction kung paano ba mag-self-arrange. I-tap mo na lang tong how to self-arrange. Anyway, etong dalawa, yung pick up, yung mismong courier yung pupunta dun sa location mo and kukunin ni items. Yung drop off naman, ikaw yung mismong pupunta dun sa may pinakamalapit na courier sa iyong lugar. Nakalagay na din naman dito kung ano yung pinakamalapit sa inyong lugar. I suggest na pick up na lang yung piliin nyo dahil no hassle, sila na mismo yung pupunta sa inyo. Okay, so ito yung isi-select ko today. And makikita nyo din dito kung sino yung pipick up ng items. And papipiliin din tayo dito kung anong date ba natin gustong ipapick up yung items natin. And meron sila dito ang pagpipilian na time and date. Sa may time naman, 9 to 9 PM yung nakalagay dito sa akin. Walang exact time. Kailangan naka-loud yung ating cellphone kasi tatawag yung courier sa atin. Tapos dito, pipili lang tayo ng date kung kailan natin ipapapick up. So, tap na natin yung confirm. And later, papakita ko din pala sa inyo kung paano ba yung dapat natin gawin doon sa items, kung meron ba tayong dapat i-print para pagpunta ng courier sa atin, hindi ma-reject. Anyway, dito maglalagay tayo dito ng additional comment doon sa items na na-receive natin. So, paki-describe nyo lang po dito. Then, kailangan natin mag-upload dito ng photo or video. So, yung unang i-upload natin dito, yung outside packaging. So, yung outside packaging, ito yung packaging na ginamit ni seller. Yun din yung gagamitin natin kapag ibibigay na natin kay courier. So, ito yung example nun. So, kailangan maayos si outside packaging. And yung video naman, kailangan makita kung ano ba yung problem ng ating item na na-receive. So, halimbawa, sira yung on and off niya, kailangan pakita nyo din yan, okay? I-demonstrate nyo. So, dito meron silang paalala bago ka mag-return ng item. Kapag daw halimbawa yung items na na-receive mo ay electronics and nalagyan mo ng password, pakitanggal. And syempre, kailangan ni supporting comments mo ay correct. And syempre, yung photos and videos mo dapat ay sapat yan para ma-approve nila yung ating request na return and refund. Once na okay naman na lahat sa items mo, meron ka ng supporting comments dito na kapag upload ka na ng photos and videos, itap na natin i-submit. And paalala na yung refunded amount ay magre-reflect sa iyong
account or sa iyong payment method na ginamit, and ito yung time frame kung gaano ka katagal maghihintay. So for example, ito yung pinakamatagal, yung debit card. Pag debit card yung ginamit mo up to 45 banking days. Okay? In case na lumampas na ng 45 days, pwede naman kayong kumontak sa customer service ni Lazada para sabihin nyo na umabot na sa 45 days tapos hindi nyo pa rin nakikita na nagre-reflect doon sa inyong debit card. Kapag Lazada wallet naman, within 24 hours lang tayong maghihintay. Pero depende rin yan kung matatapat ng holidays. Anyway, so andito na tayo. Dito makikita natin na nasa pick up pa lang yung ating items. Hindi pa siya napipick up, kaya pending pick up pa. And once na ma-pick up na, mapupunta naman siya dito sa warehouse. So step by step yan. And anytime pwede natin i-check yung progress ng ating return and refund. So here, itap nyo lang dito yung details para makita nyo kung ano na ba yung progress. Mababasa rin natin dito na kailangan siguraduhin natin na nakapack na yung ating items sa dadaanan na lang ni courier sa atin. And naka-indicate na din dito yung date saka kung anong oras ba. So between 9 to 9 p.m. in my case. So dito pwede tayo mag-cancel ng return or change return delivery method. Tapos, dito makikita rin natin kung anong courier ba yung magpipick up. So, Lex PH yung akin. By the way, meron nga pala mga courier na nire-required na mag-print tayo ng sarili natin return label. Tap natin tong here, and pag nagpa-print kayo, sabihin nyo yung sticker. Kailangan sa may sticker ipa-print para madikit dun sa may package. And sa aming lugar, 15 pesos ang pagpapaprint ng sticker. Anyway, so tap natin yung here and ida-download natin yan. Yung muna natin yung pinaka-instructions para mas maintindihan nyo. So, ang una nga, tatawag si courier para i-confirm kung ipapapick up na ba natin yung ating items. Then yung pangalawa naman, kailangan yung items na kabalo dun sa original packaging, and kung meron kang na-receive na free gifts, kailangan i-return mo din yan. Lahat dapat ay kompleto mong ibabalik, and please note kapag hindi mo sinunod yan, maaaring ma-reject yung ating request. And yung pangatlo naman, kailangan natin i-print yung ating return label and ipapakita natin yan sa courier. Anyway, so ganito yung pagda-download nitong return label. Itap lang natin yung here. And mada-download siya dito sa ating Chrome. Then, pag halimbawa ayaw mag-open dito, ang gagawin nyo, pupunta kayo sa mismong files or my files ng inyong device, and doon nyo na lang hanapin. Then, i-open nyo sa PDF or any Word documents kung saan pwedeng i-open, okay? Minsan kasi ayaw dun sa mismong Chrome So, dito tayo mag-open sa ating downloads files. Ayan. So, ayun lang. I-open nyo to, tapos ipapaprint nyo na. Then, ipapakita nyo din to kay courier, okay? So, hanggang dito na lang ating video. And kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang yan sa ating comment section. See you around, kaibigan.